Anyong Samantha. Kaway ka sa vlog ko. Hi. Oh, video ka, video. Anyong. Ayun. Camera. So yun guys, for today's video, Sunday, nandito nga pala ako sa Gimji City at kakatapos lang natin magsimba. Time check, 4:05 na. Lamig! Nagbike nga lang pala ako. Ito yung bike na gamit natin, yung bike ng Derenim namin. Kasi late. Kasi tawag tayo. Pwede ka na makapractice. 할 수 있어요. 하나하나 해가지고 연구해봐요. 이건 어떻게 가지고 가야 돼? 집 어디야? 집. 망경. 망경. 다음 주 괜찮아요? 다음 주. Next week po. Pwede ka na ihabit. 다음 주 어떻게 가죠? 또 차? 이 차. 집사님 차. 내가 갖다 줘야 돼? 부르면 간다고 했잖아. 주소 알려주면. Bigay mo yung address. 내가 주소 알려주면 이번 주 중에 갖다 주면 되지. 내가 주소 알려주고 퇴근하고 가자. 주소하고 전화번호. Any day daw this week, pwede niyang ihatid. Bali, ito na yung keyboard at ligpit lang natin kasi sabi baka this week mapapadala sa atin. Ayun, all goods. Tapos meron din ditong mga gitara. Pwede kung gustong mag-aral ng gitara. Kasi ito, parang timpani ba. Tapos, beatbox. Tinatanong nga din ako kung marunong ako mag-drums. Kasi parang gusto nila bumili ng electric. Sabi ko, hindi po ako ganun hindi rin po ako ganun marunong sa drums. Sa keyboard din naman basic lang. Pero, opportunity na din. Kasi, sabi nga, kahit pa paano marunong ka na. Konti na lang, aralin mo na lang. So dati pa kasi talaga ako nagki-keyboard parang high school or college, first year college nun. Tapos nahinto kasi nga nasira yung keyboard na binigay sa akin ni Papa. Siprang-sipro lang din yung ginagawa ko. Tapos sa YouTube, doon lang din ako natuto. Tapos ito na yung chance, di ba? Yes, ako din kasi nandito sa Korea, naghahanap din ako ng libangan. Basta mga una kong vlog, naghahanap ako ng gitara tapos keyboard. Kaso ang mahal. Yun, ito opportunity na natin na papairamin tayo. Yan, practicein lang natin. So, yung mga tugtog sa simbahan. So, sabi nga nila, gamitin ko yung talent ko na binigay ni Lord sa pag-serve dito, di ba? So, yun. Makikita nyo ako, kasama na natin yung keyboard, mag-practice. At tuwing Sunday, nandito tayo. So, yun, let's go. So, yun, naalala ko lang yung John 3:16. Yan, yung verse na yan. Ito, kailan ba to? Picture ko, nagising ako ng madaling araw. Pagtingin ko sa oras, sakto 3:16. Tapos naalala ko to, kinabukasan. Pinicturean ko siya, sabi ko, parang verse to na Tapos yun, nakita natin to dito sa simbahan, John 3:16. Yan yung verse, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Siguro ayun na yung sign ni Lord na, sabi, dito ka na tuwing Sunday, mag-serve ka. Gamitin mo yung talent mo. Diba? Hindi natin napapansin, may mga ganyang sign Ayan. Ngayon na nasasagot. So ayan. Sama na natin yung piano, keyboard. At tuwing Sunday, nandito na tayo. So ayan, dito tayo sa Daiso. Maghahanap din pala tayo ng adapter para dun sa laptop natin. Lamig sa labas. Lamig. Solid yung lamig sa labas. Si Kuya, tataas sa akin. Magbabalik ka lang ng Baguio. Kasi napakalamig. Yung ilong mo, nasakit sa lamig. Dumudugo na nga yung ilong ko. Sobrang lamig Anyong. Hanap ako adapter Nasa guys 여기에서 보세요. 감사합니다. Ayun, meron. Universal Travel Adapter. Ayun. All goods. Diba? Bayad lang tayo. So ayun, uwi na tayo. Dumaan nga pala ako dito sa CU kasi may papadala ako kay LA, yung taga sa amin din sa Pinas, kapitbahay natin. So yung vape. Kaso dinala ko dito, tinanong ko kung paano. Kailangan pala ibabox muna. So hindi ko binaks hindi ko naman kasi alam. Doon na lang sa amin kasi sabi ni Kuya Astro kanina, meron daw doon sa amin na
post office. Utsigok, so yun. Yun pala eh. Malapit lang daw. Di doon ko na lang sisend sa Monday. Matagal na to nung pag-uwi ko pa to eh. Mag-isang buwan na ata sa akin tong vape na to. Hindi ko pa mapadala. Lagi ko nakakalimutan. Nung nakaraan pumunta ako ng Seoul, nakalimutan ko naman. Lagi ko nakakalimutan siya idalhin. Ang maganda dito sa mga 7-Eleven, sa CU, mga convenience store, pwede mong ipadala. Pero dito lang din sa Korea. Dito lang din sa lugar sa Korea. Alas 4 na, 4:54 na. Kailangan kasi maaga tayo kasi pag 6, madilim na talaga. O isang oras din yung babaykin natin. Sakto yun. Padilim. Malapit na tayo sa atin, sa Mangyong. Grabe. Alam niyo yung pakiramdam na nagbabike kayo sa loob ng freezer? Ganun. Kasi ako nagtrabaho din ako sa 7-Eleven kay Tito Jaime. Ano pa tawag doon? Basta yung nag-aayos ng mga stock sa rep, yung rep na malalaki sa likod. Nakalimutan ko na yung tawag doon eh. Parang ganun. Nahandong ka sa loob nun. Napakalamig. Grabe. Parang negative 4 ata. Kaya nga nagtataka sila. Kuya. Oy. Papa. Ingat. Kuya taga-Ildam. So, tataka sila. Nakabike ka hanggang Mangyong, malamig. Sabi ko, hindi na kasi aabot yung bus eh. Kaya nagbike na ako para tansyado ko yung oras. Kaya nagbike na lang ako. Kaya kahit malamig, para makapagsimba, tumabot tayo. Tapos kanina yung pagsimba natin, nandun yung mga halo-halo Korean, Nepal, Vietnam. Nandun sama-sama kami. Hindi lang Pilipino. Marami. So yung keyboard by this week daw dadalhin sa atin. Ang hirap mag-vlog pag ang lamig. Nakakahingal. Tingnan lang, maganda magbike sa Korea. Ang ganda ng kalsada. Ang ganda pa ng mga makikita mo. Bali, pag nandun na yung keyboard sa atin, may pagkakaabalahan na tayo. Maganda nun, libre pa. Tapos mag-aaral ka talaga ng maigi. Kasi nga every Sunday tutugtog ka ng church. Parang hindi ka pwedeng tamarin kung may kailangang aralin na kasi ako talagang practice lang ako nun. Hindi naman ako tumutugtog. Gusto ko lang matutong tumugtog ng keyboard. Ganyan. Hindi naman ako tumutugtog. Kaya yung chance na natin yun, di ba? Mag-aaral tayo, tugtog, para may na yung every linggo natin. May gagawin na tayo, may pagkakaabalahan tayo. Tsaka baka hindi na rin kasi ako makagala-gala sa Seoul. Last na gala ko na talaga nung pumunta si Jepo eh. Wala rin talaga ako nun. Kaso sabi ko, last na to. Meron naman, kaso talagang tipid na ako ngayon eh. Kasi nga dami ko nang binabayaran. Number 1 yung sa bahay. Malaki kasi yung kailangan pambayaran doon. So kaya tipid-tipid. Hindi kasi pwedeng puro pakawala, puro palabas yung pera. Tapos may mga target din ako na next year. Si ate, hello po. May target ako next year, mag-open ako ng music store. So yun talaga pangarap ko. Kahit hindi ganong kalaki, basta open, parang naka-open siya na salamin. Parang ganito. Ganyan yung visualize ko sa music store. Nasa Pinas yan, salamin. Hindi yung mga stock. Sakto sa amin yung kasi nga si Papa. Ayun na yung namin eh. Ayun yung kinabubuhay namin dati pa. Diba? Doon na lang ako magpo-focus. Open tayo ng music store. Para sila Papa na manage si Jopet. Mamanage niya yun. Kahit nasa Pilipinas may pagkakabisihan sila. Tapos ako kahit online kasi kaya ko ibenta yun eh. Dahil contact lang naman yan. Para hindi nalalayo. Kasi dati kami namimili pa kami sa Recto. Hanggang ngayon naman kasi wala pa kami music store. Kala mo meron na no? Namimili pa kami sa Recto. Papabili sa amin mga estudyante namin. Tapos pupunta pa kami ng Recto. Grabe yung grabe yung binabiyahe namin para lang makabili ng mga instrumento. So ngayon kung may music store na sa amin sa Bulacan, tapos yung presyo ganun lang din, di ba? Tapos si Papa kasi gumagawa na ng mga instrumento. Ayun ang talaga kulang sa amin eh. Kaya sabi ko kay Papa, sige pa, pagpatuloy niyo, palakihin niyo.
matuto sa paggawa. Tapos paramihin, makabisado yung pasikot-sikot para pag nag-open ng store, sa atin na. Kasi bata pa lang ako, inandaan na ako ng gano'n ni Papi. Pinapabili niya ako sa Divisoria, dalawa kami ng kapatid ko, minsan ako lang. So bili kayo ng ganito, bili ka na. Alam ko na yung pasikot-sikot, bibili kami ng mga drumstick, mga lyre, ganun, bass drum. Kami na yung nakikipag-usap kung magkano yung presyo, ganun. Alam naman yung mga presyohan. Kaya once na nagtayo kami ng music store, kami na, ba? Hindi na namin kailangan bumili pa sa ano, sa amin na bibili. Sa tindahan ko na mismo sila bibili. Direct na. Tsaka syempre, mga kasamahan natin nagtuturo. Ano na tayo? Ano na tayo sa mga school? Tayo na yung kukunan, di ba? Sana maging ganun. Sa mga competition, tayo na yung kinukunan ng mga gamit. Lahat kasi hindi lang siya basta drum and instrument. Gusto ko rin may mga gitara. Basta music store talaga. Kung ano yung mga ginagamit ng mga musician, di ba? Ganun. Dream yung pangarap ko yun. Gibson Music Store. Sana. Kaya yun, tipid-tipid lang talaga. Sakto ngayon, may pagkakabala na tayo. May keyboard, tas kada linggo nandito lang tayo. Kasi talaga tuwing linggo, sa isang buwan, nasa soul ako niyan. Mga gala. Kasi nandun yung mga kaibigan ko eh. Nag-aya, pupunta talaga ako. Eh ngayon, wala rin ako panggala. Wala na akong extrang perang panggala. At yun, may obligasyon na tayo sa church. Na, syempre, ano tayo, pinagkatiwalaan tayo. Diba? Yun, tutugtog tayo every linggo. So yun lang. Salamat kasi sa akin naman wala. Hindi ko naman tumugtog na gano'n. Nag-keyboard lang ako ni sabi ko, marunong naman po konti. Konti lang po kasi dati po. Eh sabi niya, ayos yan. Kasi may knowledge ka na kahit pa paano. Konti na lang yan, aral na lang yan. Sabi ko, bibili po ako ng keyboard para matuto ako. Sakto, may nakareserva nga doon na isa. Hindi, uwi mo sabihin natin, tanong natin kung pwede uwi ito. So yun, sabi ng pastor, uwi daw, dadalhin sa akin. O diba? So yun na yung sign. Tapos yun nga, kanina binigyan tayo ng pagkakataon na mapahiram ng gamit sa church. Tapos andun nga yung verse na John 3:16, diba? Parang sign talaga siya eh. Kasi gano'n naman yun eh, pag nanghingi ka Lord ng sign, diba? Bibigay niya sa yan, hindi mo lang napapansin. Ako kasi ganun eh. Hindi naman ako pala simbang tao. Hindi din ako pala dasal. Pero para sa akin, pagka yung pangarap ko talaga, yung gusto ko mangyari. Siyempre, humingi ako kay Lord ng Lord, kahit ganito ako, hindi ako yung mukha akong hindi mabait. Siyempre, isa lang naman yung hinihingan natin ng guidance. Diba? Ako lagi, Lord, sana tama itong ganito. Lord, bigyan mo ako ng Kahit na nag-aaral ako ng Korean language, yung araw na yun, sinabihan ako ng Jeffrey, pero mag-aaral ka. Parang sa akin ko, parang hindi ko maintindihan tong Korean language. Sinabi ko nung madaling araw, alas 3 madaling araw nun. Umakyat ako sa rooftop namin. Ko, Lord, naiyak pa ako nun eh. Lord, bigyan mo ako ng talino. Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Ng, parang lakas ng loob. Tas, basta talino, sipag, para pag-aralan tong Korean language, para matupad ko yung mga pangarap ko. Tapos yun, yung araw na yun, parang ang talino ko talaga, promise. Isang araw, nakakakabisado ako ng 100 vocabs na kahit tanong nyo kay Jopet, sa jowa ko. Sabi ko sa kanya, Pot, basahin mo yan, kanina ko lang yan. Sasabihin ko yung word, sasabihin ko sa kanya yung Korean. Ang talino ko nung time na yun, sabi ko, grabe ka, ang bilis mo kabisa. Kasi gigil nga ako. Tapos sabi ko, grabe. Ganun pag nanghingi ka kay Lord ng di ba? Binibigyan niya kasi sa akin para sa pangarap ko yun eh. Kaya sabi ni Lord, sige, para sa iyo naman yan eh. Parang binigyan niya ako ng di ba? Kaya ako, utang na loob ko yun kay Lord na binigyan niya ako ng talino nung mga time na yun na nag-aaral ako ng Korean language. Kasi ngayon parang eh, nakakalimutan ko na yung mga inaral ko na yun. Hindi na ako ganun kagigil kasi nga nandito na ako. Tapos ngayon naman, ang pinagpipray ko kay Lord, yung mga plano ko pa. Siyempre, plano ko sa magiging future pa, sa mga pinaplano ko din. Hingi ako ng sign kay Lord kung tama ba to, all goods pa to. Ganun. Basta. Hindi ako nagpapaka
Nagpapaka, alam mo yun, yung parang nagpapakaano sa inyo na ay mapakabait ko. Hindi ako mabait eh. Alam ko sa sarili ko, hindi rin ako mabait, hindi rin ako nagsisimba. Hindi nga ako minsan lang din ako magdasal. Pero basta nagdasal ako, kay Lord lang ako humihingi ng guidance. Kasi wala naman tayong ibang makakausap dito eh. Lalo pag nandito tayo sa abroad, wala naman tayo ibang kasama eh. Wala tayo ibang katulong kundi sarili lang natin. Kaya dito, desisyon lang natin. Diba? Tayo na masusunod sa buhay natin dito pag nasa abroad tayo. Hindi na tayo didepende sa mga nakapaligid sa atin. Lalo't wala naman tayong kamag-anak dito. Wala yung mga magulang natin. Diba? Desisyon mo. Ikaw na, bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na, parang ganun. Kaya mo na. Yan, ayun yung pag nasa abroad ka. Kasi wala nang mag-guide sa'yo. Wala nang magsasabi sa'yo na ganito dapat, ganito. Sarili mo na yon. Tapos pag hindi mo kaya, hingi ka ng sign kay Lord or hingi ka ng guidance kay Lord. Ganun yun. Diba? Ayun ang sekreto. Diba? Kanina, bago mo res, Lord, ingatan nyo ako pag kasi magbabike lang ako tsaka malamig. O diba, kinaya ko naman. Kahit malamig lang. Wala kang ibang hihingan dito eh. Wala tayong ibang kakausapin dito kundi si Lord lang eh. Ewan ko kung bakit ito yung gusto kong sabihin ha. Hindi siguro kayo masasanay sa akin ha. Kasi hindi nyo ako makikita talaga na na ganito, nagsisimba, nagagano. Pero wala eh, ayun na yung gusto kong sabihin. Na ayun ako, ayun yung sekreto ko. Diba? Mukha lang tayong pasaway. Pero ayun yung pinakasekreto natin, si Lord. Doon tayo humihingi ng lakas ng loob. Lahat. Diba? Wala tayong kasama ngayon dito. Nasa ibang bansa tayo. Sino yung kasama natin? Kanino ko hihingi ng kaligtasan? Kay Lord lang. Diba? Akin lang. Alam niyo naman yung mga nanonood ng vlog ko simula sa una. Gusto ko lang i-document yung mga nangyayari sa akin dito. Buhay ko sa abroad. Kasi lahat ng to, pagdadaanan lang eh. Nasa proseso tayo eh. Diba? Nung nasa Pilipinas ako, pinangarap ko mag-abroad. Nandito na ako. Kasi to, nasa proseso na tayo para matupad pa yung mga pangarap natin, yung mga hangarin natin sa buhay. Nakakainip. Minsan, parang gusto mo na lang pabilisin. Nakakapagod din yung trabaho minsan. Parang nakakasawa din. Pero wala eh. Nandito tayo sa proseso. At dadating kasi yung araw na mamimiss mo rin to, yung ginagawa mo. Tatrabaho ka dito sa abroad. Ayan, nagbabike ako. Sisimba dito. Kasi once na nasa Pilipinas ka na tayo, hindi na mababalik to. Kasi nandun ka na eh. Diba? Hindi ka naman pupunta pa dito para gawin pa to mga to. Kasi tapos ka na sa proseso. Nasa Pilipinas ka na at nag-iisip ka na naman ng mga panibago mong mga gusto. Pero mga gusto pang mangyari sa buhay mo. Yun lang. Basta wag lang limitahan yung sarili na mangarap, mag-isip ng mga bagay na ikagaganda ng buhay. Kasi kung paano ako mag-isip, utang na loob ko to kay Papa eh. Parang ko to eh. Parang kung ano ko ngayon, dahil to kay Papa at sa mga tao nakapaligid sa akin. Kasi number one kay Papa, kasi si Papa yan eh, lagi lang puro salita yun eh. May mga gusto siya, pero wala pa siyang pera nun. Parang wala pa talaga. Gusto ko sa ganito eh. Nagpaplano siya lagi yun. Pag umiinom kami, plano, papagawa natin to, papagawa yung bahay. Nung dating kubo-kubo lang bahay namin, papagawa natin to, gagawin natin 3 palapag to, tas ganito, tas bibili tayo ng ganito. Ngayon, ang tagal niya bago mangyari, pero nangyari. Diba? Yung sabi niya, basta hingin mo lang kay Lord. Parang ganun, parang yan, kung gusto ni Lord, yun yan. Ganun pa rin siya. Kahit si Papa hindi na nagsisimba yun ha. Hindi nagsisimba yun si Papa. Hindi na siya, pero isa lang yung hinihingan niya ng hinihingan niya ng guidance, si Lord. Diba? Yung pagkakalob ni Lord, ganun pa rin, ganun si Papa. Kahit pagka pinapangaralan kami ni Papa, ganun siya. Ako parang hindi ka naman nagsisimba. Parang ganun. Nung mga time kasi na yun, parang dati walang naniniwala kay Papa eh.
Lahat ng mga sinabi ni Papa, nangyari. At yung mga sinasabi ni Papa ngayon, kahit pagka magkausap kami, alam kong mangyayari yun. Kaya ganun din ako. Kaya sabi ko nga, ganun kung ano si Papa nun. Kaya kung ano ko ngayon, dahil yung kay Papa, kung paano siya mag-isip. Kasi ako, nangangarap ako, sinasabi ko kung ano gusto ko. Kahit ako lang, gusto ko ng ganito. Kaya yun, sinabi ko kanina gusto ko ng music store. Kasi alam ko mangyayari yun eh. Pagdating ng araw, mangyayari yun. Hindi man ngayon, hindi naman ganun kabilis mangyayari. Alam kong mangyayari yun. Kasi nakakita ko na patunay na resulta na si Papa. May mga tao kasing ganun na sinasabi nila. May sasabihin lang nila ganun. Mangyayari talaga. Kasi nga, yung ginagawa nila is para dun sa goal nila. May mga tao naman na hindi na nagpaplano sa buhay nila. Kaya yun, wala ding ginagawa si Lord para sa kanila. Kasi wala naman silang gusto sa buhay nila eh. Ikaw, kahit puro ka salita, pinaplano mo yung buhay mo. Siyempre nakikinig si Lord kung saan kanya dadalhin. Oo nga, tama. Pero sige, diyan ka. Hindi lalagay kita dyan. Kasi yan yung gusto mo eh. Meron naman mga gusto tayo na hindi tayo nilalagay doon. Kasi baka hindi para sa atin. Kaya nga, mangarap na mangarap. Anuhin yung gusto mo. Isipin mo na isipin yung pwedeng mangyari sa'yo, pwedeng mong gustuhin. Kasi ibibigay yan. Kaya yun, puro salita lang din ako ngayon. Totoo, yung mga pangarap ko mag-Korea, salita lang din to nun eh. Pero ngayon nandito na ako. Diba? Walang masama doon sa mangarap ka kahit wala ka pa. Masarap ngayon mangarap ka nang wala ka eh. Tapos patunayan mo. Diba? Galing ka sa wala. Tapos ngayon, lahat ng mga pinagsasabi mo nun, na para sa kanila walang kwenta. Diba? Tapos ngayon, tinupad mo, diba? Kaya yun, yung mga pangarap ko pa, ngayon sinasabi ko na, kaya gusto ko i-document eh. Kasi yun, sinabi ko ngayon, na gusto ko magka-music store. Balang araw, mangyayari. Kinikilabutan na tuloy ako sa lamig. Hindi, sa mangyayari. Excited lang ako. Basta dito muna tayo sa proseso. At balang araw, matutupad din lahat ng gusto natin. Sama natin si Lord. Let's go! Fighting! Diba? So yun. Mag-bike na talaga ako kasi diretso na yung daan. Mag-update na lang ako doon. Pag nandun na ako sa bahay. Ay, pag malapit na ako. So yun. Bye-bye! Ingat ang lahat! Bye-bye! Exact 6 PM, nandito na tayo sa lugar natin sa Mangyong. At konti na lang, nandito na tayo sa company. Simula doon sa kinakainan ko ng sundae, siguro mga 1 kilometers, isa't kalahating kilometro. Naglakad na ako kasi namamanhid na yung paa ko. Mahirap na magpadyak. Tsaka kasi halos 11 kilometers din yung binike natin. Simula doon sa church hanggang dito. Dara-diretso yun, wala kang hinto kasi nga aabutan na tayo ng dilim. Mahirap na kasi madilim yung kalsada. Komot may ilaw naman pero delikado pa rin kasi nakabike tayo. Safe naman, nakauwi na tayo ng ligtas. At ito na yung bike, tinutulak ko na lang. Tapos palamig pa ng palamig. Kaya hirap na rin ako magsalita. Yung mukha ko feeling ko nangangapal na siya. Tapos ang sakit, parang pinupunit yung tenga ko, tapos yung pisngi. Lamig. So yan, hanggang dito na lang yung vlog natin. At sana yung mga nanonood matupad yung mga pangarap. Pagaya sa akin, yan. Matupad natin yung mga gusto natin sa buhay. Diba? Sana yun, lahat ng mga gusto natin na mangyari ay mangyari. Sa tulong ni Lord, diba? Ngayon, so yun, hanggang dito na lang. At wala nang memory tong camera natin. So yun, paalam. Shh, bye bye.